Sa layunin ng National Commission for Culture and the Arts at Philippine Cultural Education Program na patuloy kayong bigyan ng mahusay na edukasyon sa kultura, bibigyan namin kayo ng iba't ibang uri ng kaalaman tungkol sa balagtasan. Gusto niyong matuto na umarte o mag-perform ng balagtasan? Tunghayan natin ang lecture ng napakahusay ni si Dr. Vim Navera. Ang aking paksa ay tungkol sa pagtatanghal. Hindi nyo na itatanong, kami ni RR kasi ay sinasabi na sa English, practitioner ng balagtasan. Si Jose sabi niya kilala nakaisip ng salita, balagtasan, ano sabi na, tapos magpapalabas, tapos pipili ng pinakamahusay na mampabalagtas. Yun nga pala ang formal na tawag sa nagpapalagtasan, mampapalagtas. Si Sarillo kasi gumawa ng balagtasismo versus modernismo para ipakita yung makalupang uri ng tula, yung sinasabi ni R.R. kanina na orgasmic poetry. Pag tumula, ganun kahalaga sa wika natin ang tunog, lakad-diwa. Siya yung referee, siya yung umpire, siya yung nasa gitna. So yung nasa kanan, nasa kaliwa, siya yung nasa gitna. Siya yung lakad-diwa. At na yung paliwanag ni Sir Leo. At yung bayang matinod makapangyarihan. Ang role ninyo, kayo yung bayan. Matinod makapangyarihan. Kasi pagkatapos ng balagtasan, sino tatanungin kung sinong nanalo? Kayo. Kayo ang magpapasya. Kayo maghuhusga. Kayo magsasabi kung sino ang panalo at sino ang talo. Empowered. Ang manonood. Kaya hindi lang passive listener na nakaupo lang. Gawin mo muna yung balagtasan mo. Kasi trabaho namin yun. Oo, huwag yung problemahin nun. Ang husgahan nyo, kung mahusay yung tugma at sukat mo, kung mahusay yung argumento mo, kung may lohika pa yung sinasabi mo. Kasi, natuturo ko sa palagtasan, dapat parang pusoy. Di ba may unang tindig, ikalawang tindig, ikatlong tindig, dapat yung huli pong yung pakilali mo, good, better, best. Kung para sa yung huling tindig, patayin ka itong kalaban. Huwag mong problemahan na antindihin mo, tama ba ang sukat at tugma ko? Kasi problema yun ng judge. Di ba? Yun ang sagot ko sa tanong mo. Ayun, pag sinabi po natin sarap na salita pagdating po doon sa balagtasan, kung paano nananamnam ng mga tagapakinig yung mga sinasabi ng bawat pagtatalo. Alam niyo ba yung mamang nagsalita? Kuya, dali ka na. Si Duterte, presidente, mahilig daw sa babae. Babae kanyang bise, palagay niyo madadali. Madadali kaya nilang magtulungan, magkaisa, patungo sa isang bansa na tahimik at payapa. Si Duterte, presidente, ginagawa pag sinabi. Mga adik na kirami, pinasuko, pinahuli. O plantokhang ba o tokbang? Kasi ang dami namatay. Katuwiran ng kapulisan, nalalaban daw ang dahilan. Paano lalaban ng tulog? Manlalaban nakagapos. Sumusukob nakaluhod. Walang baril nagpaputok. May natuwa sa nangyari, dalamhati sa marami. Marami ang naulila, alis luha ay bumahak. Kaya tayo naritong mga natitirang buhay, pulis ka man o natukhang, politiko, mga banal, mga henyo, mga hangal. Huwag na tayong magsisihan. Magkaisa, magtulungan, at manalig sa may kapal. Narinig yun. Ilang halimbawa ng sarap ng salita. So, unang-una, yung wit. Diba? Ano yung wit sa Filipino?
Basa. Wet yun eh. Anyway, sa atin, ang tawag doon, chiste. Spanish din, chiste. Yun yung ating likas na sense of humor. Di ba? Yung kanya sinabi kanina, may paglalaro ng salita. Ang kaya, sa tulang, di ba meron itong kariktan, alindog, di ba yung, ano ba? Ano iyo? Di ba yung sinasabi, yun ang nagdadagdag ng sarap ng salita, di ba? At napakaganda ng sample mo, di ba? Tapos makauwi na sa huli, doon tayo pag-iiyakin. Kasi pag nagpatawa tayo, tandaan nyo bumubuka tayo, di ba? Pas nakapuka tayo, doon isusubo sa atin yung bitter pill. Yung, di ba, ngumanga ka nga. Nganga ka. Di ba? Pag nagtatawa ka na, di ba? Tawa. Doon mo ibibigay yung, yun yung bitter pill. Yung masaklat na katotohanan. At yun ang ginawa mamaya. Hindi lang Tagalog ang balagtasan. Meron din Ilocano. Pero ano tawag nila? Bukan Kasi yung kalsada sa CCP, ang tawag doon, Pedro Bucanek. Sino si Pedro Bucanek? Si Pedro Bucanek ang sumulat. At sa ngalan niya, ipinangalan yung palagtasan sa Ilocano na tinawag na Bukanekan. ano mo yun Ang unang hari ng balagtasan ay si... Yeah. Pero susay ko na sabi nila, pag nagsusulat ng mga romantikong tula, pero kapag pumabanat siya ng... Kasi si Jose Corazon de Jesus nagsusulat ng tula, araw-araw, sa periodiko, idinagdag sa pangalan ni Jose de Jesus. Oraso. Corazon, ano na ba yung mga kamay? Ang corazon sa Pilipino ay? Sino may alam ng Pilipino ng corazon? Dito po. Ma'am. Ba't? Ma'am na nagtuturo pa eh. Panunulo ka niya. Pag-ibig po. O tinagtag yun lang. Corazon kasi Jose de Jesus lang siya. Pero, kapag sa'yo tumutuliksa sa libunan, tinitira ni mga korupsyon o mga paluktot na kaugalian, anong tawag sa kanya? Matutedo po. Dapat malinaw, baka magkamali spelling mo. Jose Corazon de Jesus o Jose Batute, ang unang hari ng palagtasan, siya raw pinakahuling hari ng palagtasan. At ang huling palagtasan ay naganap sa DZRH. Ang kauna-unang Radio stations. nandun yun sa Aliw Theater. Pasensya ko na, sinisip ko na. At siya, ang huling hari ng palagtasan, sa radyo na. Kasi nga, hindi lalo na ngayon. Minsan, di ba, tinatawid natin, o pilit nating binubuhay ang mga bagay gamit ng bagong medium. Tapos, entablado, kagaya na sinabi ko, dahil, di ba, kahit nga misa, di ba ngayon, dinadala na sa mall. Kasi nga, ilalapit natin yung tula sa batla. Di ba? So, kami ay gumanap sa entablado, meron sa play na Hanas, ang title. Kami, bago pagsimula yung Act 1, Act 2, Act 3, lumalabas kami tatlo para ipaliwanag kung susunod na yugto. At may mga sumunod sa amin, nagturo kasi ako ng performance poet sa UAE, 1995 hanggang 2005. At yung batch 2005, yung dalawang estudyante ko nasa gitna at nasa kanan, yan yung sumunod ng Presidential Suite. Kung nanonood kayo ng Virgin Love Fest, si Sids Malvar. Okay, ang mahalaga, natuklasan na natin ng isang bagay na mahalaga sa ating kasaysayan, so dapat na ang preserbasyon, di ba? Tapos, dapat, kung nalaman nyo na, di ba natuklasan nyo na, dapat palamin nyo. Yun yung popularisasyon. Dapat makilala ng marami. Next.
At ito ang ginagawa ko. Vlogtasan. Para siyang balagtasan pero by technology. Nauso siya nung pandemic para may pagpatuloy pa rin yung pagbabalagtasan. So, nagkaroon kami ng project. Buti na lang hindi yung AS. So, nagkaroon kami ng final project kay Sir Bim. So, at tinawag yung plugtasan. Arki, kulit, di ba? Pag-aati nga, dapat ba kulit? Arki, kulit. Di ba? Ha? Di ba? Dapat, ano? Yan. Paano mag-relap di tao? Hindi kayo maintindihan. So, unang-una ninyo, yung mga pambalagtas na mahusay bumigkas. Maante na, makulit pa, anti-kulit. Kaya ano yung team? Patuloy boses, kaya nga sabi nila, pag sa salita ka, dapat lugar na tingin. Gusto may dispenser. Para nasa tabi dito, sakop na. K o C. Kasi, ang hirap, di ba sa tiyata, ito, alam mo, ito ang talentsyado. Okay, bakit ba mahalaga ang nagkababahalaga ang kemo sa paglalakarin? Pero, bakit mahalaga ang hininga? Control ng nilina kasi ito makuha dapat may gusto. Okay? So the way you throw your words, kahit walang lapel, ang narinig sa pinakagulo na stage. Okay? Kung nasa balcony siya, dapat narinig ng object sa hindi masaklit sa tinga. Titingan. Hininga. Here, yung, okay, control ang hiya. Control ng hininga. The way, for example, sa lines, kailangan may control para hindi magulo at para mas naintindihan ng audience yung sinasabi ko. Wala pa rin mga kamay. Pakiulit nga, pacing. Sino ba si pacing? Yung may-ari ng saging ni pacing? Okay, para hindi ka maubusan sa ulit. Alam niyo dapat yan. Energy, separate. Diba? Anong game niya nagkaiba ni Jean Velasquez, single singer? Sa gitna ng lawat, kung makakalimutan mo, kung sasabihin mo, diba? Saan mo kukunin si Lion of Red? Yan naman family feud ko, kalagtasan. Diba? Diba? Walang tamaan sa Alaska. Wala mo yung tatabi sa Alaska. Kaya dapat memorya din ang Alaska. Iba ko di atas na ina. Diba? Walang tataan niyo dyan. Doon muna kayo. Huwag niyo pakakawalin ng mga bata ang i-memorize. No, ate-ate, urlosin lang yun. Dapat alam niyo ng Nico. At ko lang sure mabiti. Pato ng Moses. Si kontrol na rin niya at kitang dami. Nalimunta naman ng teksto. Ano kayo M4? Ano kayo M4? Kung nasin ang mga sentro, sino po po-connect yun dito? Okay, anong sentro po, ma'am? Isa pa. Eto po. Okay. Okay, nagpatita. Ang sentro mo, kapag tinulak ko, matutugma ka, wala ka sa sentro mo. Ha? Pag tinulak ka dito, matutumba ka, wala ka sa sentro mo. So, para isipin mo na may tutulak sa isa itutulak sa isa kaliwa, anong gagawin mo ngayon? Ikaw lang, ano makalain sa mga pwede tutulak? Matutupad yung memoryato o pagiging pagsasabulo kapag paulit-ulit. Ano? Ano sabi nila sa Igles? Practice makes perfect. Diba? Kung ayaw maging perfect, kaya pala. Kaya pa-practice, diba sabi ni Allen Iverson, AI? Practice. O kita mo, naus na siya, talo. Diba? Talo siya ni Kobe. Next. Ay, yung mala. Titikutin na.
Oo, aralin. Okay, muna. Kaya ako, sana lagi mahaba kayo. Natandaan ito ha. Breakfast of Champions. Dapat lagi ngayong maaga. Huwag niyo longgahin. Ang aga ko kanina naman yung venue ha. Ha? Dapat maaga sa tawang lugar. Dapat, nakagad nyo na kayo, aralin nyo yung na-vlog ko. Ha? Yung espasyo ninyo. Saan ba ako? Saan may posisyon ko? Kasi pag nandun ka na, dapat, kasi pag maana ka sa venue, you own the space, nagiging sa'yo ang entablado. Ha? Para familiar ka na. Hindi yung pagdating ka, tapos naghahabol ka ba ng ina. Diba? Wala ka ng focus. Diba? Sunod, ilabas at pasok ko. Aral ito, napansin ko kanina sa video, ha? Pati pagpasok, pati paglabas, kaya silang ginagawa ko, halimbawa, ano ba yung grade secret nila? Ba't galing-galing nila? Nanalo na sa paraktasan, nanalo pa sa paraktasan. There must be something. Ha? We don't habit. Ha? Habit makes attitude. Attitude makes behavior. Winning behavior of the champions. Okay, next. 7? Ano ba yung 7? Baka yung 7. Sige na, focus na nga lang. Tagal balik. Right. Okay, ulitin natin. Makaliw. Go. Okay, pansinin nyo kanina. Lahat yung tatlo, may ginagawa. Hello? Makipag-usap. Ako literally, kaya ako ninakapat, nakikipag-usap ako sa mga unsung heroes. Kuya, tayo mo kayong dalawa. Kuya. Kaya malakpakan naman natin itong dalawa. Kuya. May. Sila yung mga unsung heroes natin. Kaya talaga, malakpakan naman natin sila. Sila ang una kong kinakaibigan. Kasi madali silang putakan. Di ba kailangan? Kasi, sila may hawak ng script. Kanina yan eh. Kanina yung itablado eh. Pag lumapit kasi sa nila, ipinahihiram nila yung kanina pag-aari. So yung tablado mo, pansamantalaw. Ha? Kaya hindi na kuragi yung mga technician. Wala yun sa textbook ni Galileo Sabra. Ha? Silang mga unsung heroes natin. Kasi they can make or break your performance. Lagyan ng feedbacking mo. Alisan ang battery pa, wala ka na. Diba? Laging naimbikado yung mga unsung heroes eh. Next. At tipo kong lalaki. Si DJ Yamaro ng Israel Dating kasi performance mo ulit, commentary. At naging front up kami sa concert niya. Hindi namin alam, beer house pala yung pupuntahan namin. May pag-ino-opera medyo bastos. Narinig ba yan? Siya pumunta nun. So, sikat na sikat yung nandan yun. Sinama namin, parang front up. Kumula kami. Beer house naman, nagiinom. Mga lasing na yung kaharap namin. Kaya dapat, kung natutuhan na, A, huwag ka mabibigod sa huwag ka mabibigod sa B. Huwag ka mabibigod sa Problema. kasi yun, pinag-ahandaan natin. Hindi ko ibig sabihin na magtataka ngayon sa Quezon City, wala namang mga lasing dito eh. Diba? Hindi yun. Kasi pwedeng masira yung mic. Bilang mga advisor, kayo yung mga nakakaisip dapat vote. Kasi mga bata nilinervous na eh. Kayo yung off-stage eh. Hindi kayo nakikita eh. Kayo dapat nakakita nun. Iintitin nyo kapag ng mga performance nyo. Yun ang trabaho nyo, hindi yung problema yung iniisip ng judge. Kasi kung maganda yung palabas nyo, problema na lang dyan, so kung di palalunin ka. Diba? Next. Tanong na lang. Okay, ano kaya yun?
Go! Matuto sa pa. Yan ang payo ko sa inyo mga guro. Sa ating mga guro. Ha? Wala tayong monopoly na karunungan. Ha? Wala. Kasi kami yung nagtatata. Alam namin lahat. Ha? Ano pa pasweldo sa akin? Hindi sure. Hindi yung mga sudante natin. Ha? Kasi, kung wala yung mga sudante, wala kayong sweldo. Diba? Ibig ko lang sabihin, dapat maging bukas tayo sa mga ideya ng mga bata. Hindi na tayo nakakaalam. Baka nga marami silang alam ngayon eh. Dahil nag-aaral sila sa YouTube University. Ha? Di ba? Sige nga ma'am, gawin mo yung PowerPoint po. Pero na. Ha? Makinig sa mga bata. Okay, kinutang ulit. Pakiulit. Laging ipakita mo ang pinakahusay na version ng sarili mo. Pakiulit ka. Kaya magdadala kayo ng tissue. Lagi. Kasi hindi nyo presinizer na rin nyo. Ano kayo ibig sabihin nun? Yan, sige nga. Ayun, tama-tama. Dahil ikaw yung pinutol ko kanina. Yan, go. Ano kayo ibig sabihin niya, kuya? Hello po, ayan po. Laging ipakita mo ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Kapag performance mo kasi or competition, isang beses lang po yun. Isang beses ka lang hahanap sa tao para mag-perform. So, make the most out of it. Ipakita mo lahat ng mga alas mo na mga pwede mong gawin sa entablado. Kasi since isang beses ka lang po siya, dapat ibigay mo lahat-lahat for this simple sa baka mapapanalun or dun sa ipapakita mo. Kasi pag tungtong ka po ng entablado, andun na po siya, tsaka ikaw na po yung pinapanood ng lahat. Ikaw na po yung star, ikaw na po yung tinitingnan ng lahat. Mula sa likod ng entablado, mula sa mga technical, mula sa mga cameraman, at mga audience po, nakatutok lahat sila sa'yo. So, hindi mo naman po siguro hahayaan yung sarili mo na mapahiya ka doon. So, kailangan talagang ipakita mo yung pinakamagaling na ito. Ayan lang po. Wala pa kayong mga kamay. Sila ko na rin, napanood nyo, sila ang nagdiwa kasama ko ng World Poem Relay sa Kamuning Lega rin itong nakaraan taon. Itong taon kita nagpareha. Okay? Next. Okay. Nanapasan na ng balitasan ng ipindi pambanuan ng butsikan na pagkalaos sa loob ng isa na kahon. Next. Ibalik ang tula sa patla at kahit paano, nagawa namin yung aming papel, nalalagas na kami, wala na si Sir Teo sa pagtatangan, pero buhay pa naman siya. Pero next, sarili natin tatagirahin natin yung pagtato. Yung sinasabi ko kanina, yung pagtatangan, may mga espasyo. Hindi mo itong bakery, kahit sa bakery, nagtatangan kami. Ha? Nung una, performance movie sa crane, sa overpass, underpass. Ha? Sa sementeryo. Dapat nangali pa kayo. Dapat bukas kayo sa lahat ng kondisyon na pagtatangan, hindi yung nahitingan na nagsusungit ka, kapalan ito. Ha? Kayo mag-adapt, mag-adjust, umayon, umukma. Ha? Sa lugar na pagtatangalan. Kasi hindi lagi maganda. Next. Mas maganda pa ang panatasan kaysa flip top. Ano diba? Flip top ang tawag natin sa paddle rock o rock paddle. At yan pinamuno ni Alaric Yuson, anak ni Crip Yuson. Si Enigma. Panoorin niyo yung respeto. Nasa na yan, sa Netflix. At malalaman ko kung ano ibig ko sabihin. Next. Sa wakas,
Kailangan ng mga guro. Kagaya ng palakpakan natin mga guro. Tayo nga kayo mga guro. Mga guro! Tandaan nyo, iniwan na kanya ang kanilang mga pamilya para sa inyo. Iba mo ng pasok pag anong araw ngayon? Biyernes. Next. Yan na pala. Maraming salamat po. Para sa kayo lahat. Naway natuto kayo sa aming mga lectures tungkol sa mga kaalaman na dapat nating matutunan sa paglikha ng balagtasan. Magandang muli nating buhayin ang tradisyon ng balagtasan. Ito ang isa sa mga original nating mga palabas sa ating bansa. Kaya lagi nating buhayin ang balagtasan sa ating komunidad, sa ating mga paaralan at sa ating isipan. Mabuhay po kayong lahat.